Magandang araw sa inyo mga ka-auto. Sa video ito, babahagi ko naman sa inyo itong ating gagawin dito sa ating kotse, Lancer Pisapay. So magpapalit tayo ng timing belt kasi ang problema nito, ganyan camshaft pulley ito, camshaft gear. Pagka tumatakbo, maandar, gumegewang siya. So dahil kakalasin na lang din natin, di paltan na rin natin. Tsaka may nakita tayo ditong langis, ayan, yung marka ng langis. So may tama yung oil seal nya. Dito may nakikita akong konting basa. So papaltan na natin siya ng oil seal din. So siguro yung tensioner bearing baka hindi pa rin, huwag muna natin paltan. So subukan natin magpalit nito. Kung hindi naman natin magawa, edi tawag tayo ng ating kaibigan mekaniko. Pero alam ko na naman kung saan itatapat yung kanyang timing mark. Nakapagpalit na naman tayo dun sa ating van, sa ating light ace. Mas komplikado pa yun kasi mas madami siyang tatamaan na timing mark. Madami kang pagtatamaan ng timing no, sa water pump, injection pump, camshaft, tsaka sa crankshaft. Ito dadalwa lang sa crankshaft at dun lang sa crankshaft gear. So ito, buhayin ko, pakita ko sa inyo kung anong problema niya. So yan mga ka-auto, ang problema ng ating camshaft gear, yan, sumasayaw siya, gumegewang. So tingnan natin tong gilid niya. Ito pantay naman, saka ito pantay naman siya. So baka maaaring itong belt lang yung problema. At saka yan parang napakaluwag, napalpal. So dahil hindi natin alam kung kailan ito pinaltan yung ating nabilhan, so paltan na rin natin. So ito nga pala yung ating papalit. Ito yung kanyang oil seal, ayan, sa crankshaft at saka doon sa camshaft gear, ayan. Tapos ito yung ating papalit na timing belt, Sun brand. Ito yung ating kinabit din sa ating light ace. So ang kagandahan nito, wala rin siyang dugtungan. Walang dugtungan yung kanyang ngipin, walang tahi. Pakita ko sa inyo. So parang ano lang nito, medyo may kulubot siya ng konti, parang baka old stock na to pero bago pa naman. Start tayo dun sa may pangalan. Ito, wala din siyang dugtungan. Although may dugtungan siya, pansin natin yung kagaya nun sa ating van, sa ating light ace, yan, medyo makinis pero hindi mo makikita yung kanyang tahi. Unlike sa iba, nakita mo yung tahi. Ayan. Wala. Ito, makinis lang yung part na yan. Siguro yung kanyang pinagdugtungan pero walang tahi. Hindi mo kita yung tahi niya yan. So, malinis. Pulido yung pagkakagawa pagka ganito. Yan na yung ating mark. Yan na yung tatak. Ayan. Wala siyang tahi. Okay lang kaya ito yung kanyang rubber para medyo may kulubot. Yun lang yung aking napansin dito. So ngayon, baklasin na lang natin to. Ayan yung itsura nyo ngayon. May gewang. So medyo makintab na rin talaga yung ating timing belt. Ayan, may marka na parang basa ng langis. So sa pagpapalit naman ito, ang baklasin lang natin ay itong kanyang, tawagan natin yung kanyang sa steering pump, sa alternator. Tatanggalin natin yung mga belt sa engine support, saka yung kanyang crankshaft pulley. Ayan. So bago natin tanggalin yan, tatama muna natin yung kanyang timing mark. So babaklasin muna din natin yung kanyang battery para ma-safe tayo. Saka itong kanyang gulong, gawin ko lang muna. Ayan, nabaklas na natin yung kanyang gulong. Ito naman yung ating tatanggalin, yung kanyang cover. Ayan.
Ayan mga koto, kakalasin natin yung kanyang nut dun sa ating crankshaft pulley. So ganito yung paraan natin, nilagyan natin siya ng ating pambaklas. Ayan, tapos itinuon natin dito yung ating socket. Ayan, para pagka-crank natin ngayon, para pag crank siya yung magluluwag. Pitik lang. Ayan. Pitik lang. So ayan mga ka-auto, umuwag na yung nut. Yan, napipihit na natin ngayon. So hindi muna natin siya tatanggalin. Ayan, natin siya nakalagay dyan. Baklasin muna natin ito. Ang kailangan natin tanggalin dito, ito tsaka ito, matanggal natin. Basa yung ating timing belt, babasa yung kalahati yan lang is. Yan, ito naluwagan na natin mga kauta, natanggal na natin yung kanyang belt. Ayan, para naman sa alternator, luwagan natin to para umipod to doon. Ayan, para mahugot natin itong belt. So naluwagan ko na rin pala itong 10mm na ito dun sa ating water pump. Ayan, kakapagod talaga mag DIY. Ayan, tiyaga lang, tulak natin pataas. Ayan, tanggal na natin yung belt, ating alternator. Ayan, so ngayon ito naman sa water pump yung ating tatanggalin. So itong engine support, kailangan tanggalin din to para may pasok natin yung panibagong belt. Ayan mga ka-auto, baklas na natin yun. Ngayon naman nilagay natin ng jack ng ating crankshaft. Itong ating engine support yung ating tatanggalin. So ito mga ka-auto, kailangan din baklasin natin tong ating steering pump pala talaga, para mabaklas tong tornilyong to. Ayan, kasi hindi natin may lulusot yung bagong timing belt dito pagka hindi natin kinawang dito. Ayan, dito natin siya dadaan kahit tanggal na yung engine support pala. Daming babaklasin din pala nito. So ito, kakawang ko lang to kahit pa paano. Ayan, mailabas natin yung timing belt. Ayan, shoot na naman dyan, ayos na yan. So ngayon kalasin na natin yung kanyang pulley. Ayan, timing mark natin mga ka-auto. Isa natin problema dati napapansin dito, ayan, ito nakatapat na dito. Ayan, ito yung timing mark nya, nakatapat na dito. Ayan, ayan, nakatapat na dyan. Pero dun sa ating crankshaft pulley, ayan, makikita nyo ga, ayun, yan, nandun siya sa may number 10 o 5, dapat ay nandun sa letter T. Ayan, yung may mark na kulay puti, yun yung ating timing mark dun sa pulley na aking minarkahan. So ngayon makikita na natin pagbaklas natin kung naka-timing. Huwag na natin baklasin natin kanya crankshaft pulley. Yun, patak na. So madali naman natin matatanggal. Yan po, nabaklas ko na. Tanggalin ko lang po yung cover, 10mm. Tsaka ito, wala na rin pala dun, lang ko lang na. Tsaka dun sa taas may kidnap. Ito, ayan, so baklasin ko muna ito. So ayan mga ka-auto, natanggal na natin. Basa nga pala ng langis. Ayan, so ito yung ating timing belt. Ayan, makikita nyo basa siya ng langis, kaya pala nababasa yung ating timing belt. So, ganun siya kaluwag. So makikita natin, ayan, ito yung timing mark nya, dapat nakatapat siya doon. So talo niya siya ng isang ngipin. Ito yun, dapat dito
Kaya pala hindi nakatiming dun dito sa ating talon nga siya dito. So, napatunayan natin. Talon siya na isang ngipin. Ganitong kondisyon ng kanyang belt. Ganyan siya kaluwag. So ayan yung kanyang pagkakabasa. Saan nanggagaling? Nandun yata ang basa niya sa ating ito. Siguro dito sa crankshaft galing. Yan po, basa yung kanyang tensioner bearing. Siguro galing dito yung basa sa crankshaft. Madali naman pala matanggalin yan. Kasi siguro nababad ng langis. Ayan. Basang basa yung kanyang tensioner bearing. Ayan. Dito siguro siya galing sa taas. Ayan. Dito kasi kami nakikita ang basa eh. Malaman natin pagka nabaklas. Talon nga po ng isang ngipin. Ayun. Talon po ng isang ngipin. Dapat doon. Dito siya kalambot. Yung belt niya. Ayan. So, sana ito lang yung dahilan. Ayan mga ka-auto, mahirap lang talaga mag-video na ginagawa. Itinulak natin yung ating timing belt dito. Tapos, niluwagan natin yung kanyang tensioner. Para yan, madali na natin siya matanggal ngayon. So, naka-timing naman yan. Ayan. Matatanggal na natin ngayon yung ating belt. Huwag na. Ayan. Una natin na sa ilalim. Ayan. Tanggal na natin. So, ayan. Kaya kailangan natin matanggal yung ating transmission o yung engine support. Ayan. Kaya natin mapapadaan. So, maganda pa naman yung ating belt. Ayos pa. Ito mga ka-auto, yung sinasabi ko may dugtungan. Nakita yung tahi. Hindi ko alam kung anong brand to kasi burado na yung tatak niya. Ayan. Ito yung tahi niya. Pero medyo pulido din ng konti kasi hindi ito kitang kita. Ayan. So palta na lang din natin kasi nakabili na tayo ng bago. Nabasa na rin siya kasi ng langis eh. Ito medyo may kulubot din siyang ganyan yung sinasabi ko. Ang ganda pa. Yung brand to. Wala nang tatak eh. Yan. Wala nang tatak. Nagbura na. Pero yung kanyang tahi. May tahi siya dito sa ngipin. Ang ating sun wala. Lahat naman may dugtungan. Hindi may iwasan yun. Pero ibig sabihin mo sa atin mas maganda yung pagkakagawa kasi pulidong pulido. Yan o. Ito din yung tahi. Ayos pa to. Sayang din. Okay lang, palitan na natin. So ito yung ating makina. Ito paano ko makikita. Ayan. Ayan tagas. Sugo nagmumula sa taas. Kurado pababa dito. Ayan kaya malakas. Takas pala. Hindi naman natulo dito. Puro dun sa camshaft. Tingnan natin. Kasi natin to. Handogan na natin kanina eh. Sana mawala na yung gewang niya. Kasi mukha naman tuwid to eh. Ayan. Dito talaga nang gagaling. May basa dito. Ayan. Hindi makita masyado. Ayan o. Basa. Pati dito yung dito siya nanggagaling sa taas. Ayan. Nabaybay siya pababa dun sa ating yun. Ating tensioner. Ayan mga ka-auto. Inabutan na tayo ng init. Ayan. Napalitan na natin ng crankshaft oil seal. So hindi ko na nabidyohan kasi dali-dali nga ako. Kasi abutan ako ng init dito. So nilinis ko na siya at nilagay ko na yung crankshaft oil seal at saka yung camshaft oil seal niya.
So ayan, pinatutuyo na lang natin. So madali lang naman magtanggal niyan. Susungkitin nyo lang tapos sasalpak. Yun, tanggal kabit. Pati dito sa baba, ayan, nalinis na rin natin. Pasensya na kahit hindi ko na na-videohan, dali-dali na nga ako kasi abutin ako ng init dito. Ayan, nabutan na nga ako. So para dun sa mga magtatanong kung anong sukat ng ating camshaft oil seal, yan 35-58. Tapos dun sa crankshaft ay 30-46-8. Yan, ito yung brand na nabili ko, NOC Corteco. So mga nakagamit na dyan, okay ka po itong experience nyo dito, tumagal ka po. So nilinis na rin natin yung kanyang mga gear, ayan, tsaka itong pulley, tsaka yung tibing belt cover. So papalilom lang tayo dito, kakabit na natin sa mga mamaya pa itong mga mamayang hapon kasi napakainit. Ayan. So update ko na lang ulit kayo mga ka-auto. Sana mawala na yung kanyang gewang, yung ating problema.